Ay nako, no, di po talaga maiiwasan na di po nila tinitignan kung ano po yung mga ginagawa ni Edu, no, ginagawang kabutihan para kay Viancy, especially sa pamilya po ni Viancy, which is sila nanay na-appreciate ang tulong ni Eds, di ba? So, eto ay inalis ko yung pangalan ni ate, crop ko siya kasi para iwas bash na din po, baka anong mangyari sa kanya mahirap na pilay, may edad na din po siya sa lawakan na lang po natin yung pangunawa po natin, pero minsan isipin po natin kung ano po yung naitulong ni Eds at ano po yung naitulong ni Viancy sa kanya. Kumbaga, give and take. Hindi naman po pwedeng give ka lang ng give. Hindi ka na nagtitira sa sarili mo. Correct me if I'm wrong na lamang po, Katim Elsie, kasi di naman po ako perfectong tao. Tao din po ako nagkakamali. So, lahat naman po tayo ay nagkakamali. Walang taong perfecto. Diba? So, ito nga po, comment po niya, sabi niya gano'n, di nga, sana lang totoo na di ginagamit ni Ed si Vian. Okay lang sa amin, tanggap na namin na hindi daw po mahal ni Edu si Viancy. Ito po yung time na tilay na-crap tilay nabitin po tayo sa, diba sinabi ni Viancy na mahal niya si Edu or napamahal na siya kay Edu, nahuhulog na po yung loob niya kay Edu. Si Eds ay natulala lang siya, so hindi po niya expected na magiging ganon si Viancy sa kanya. Kumbaga naggulat siya, kasi umamin yung babae yung babae na po mismo yung umamin na gusto niya si Eds, mahal niya si Edu. So sino ba naman ang hindi magkakagusto kay Edu? Wala naman pong masama doon, lahat naman po tayo, di ba? So, para sa akin, mali po tong mindset na ganito, na ginagamit ni Edu si Viancy. At si Viancy ay ginagamit din po ni Edu. Hindi po, mag-love team po yan sila, nagtutulungan po yan sila para sila ay umangat. Nagtutulungan po yan sila paangat. Tinutulungan ni Edu si Viancy tinutulungan niya si Edu. Diba?